Luzon, Visayas at Mindanao, sumati po ang biyaya at kapayapaan mula sa ating Diyos Ama at sa ating Panginoong Kristo, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po muli ang programang Apostolic Back to the Bible. At ito po ang lingkod na si Buddy Ariel Ibarra na bumabati po sa inyo ng isang magandang gabi. At bago po tayo mag-upisa, mga kaibigan, ay dadaan po tayo sa ating mga pagbati. Pagbati po natin ang ating mga kapatiran sa kaibigan at din po sa pagbagin sa pangunan ng ating Pastor Jeff Aspi at Sister Deborah. Din dyan sa Bulacan, pagbati natin ating mga kapatiran dyan sa pangunan ni Father Edwin Gromal at kina Father Biboy Alones, sa kanyang iba, Sister Betty Alones. Pagbati rin natin sila Sister Jeneline Fuertes at Sister Jenny Fuertes, na Buddy Raymond Resurrection, na Buddy Jose Mercado, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan na hindi po natin nabanggit, binabati po natin kayo ng kasama. Binabati rin natin ang Family Juan, Family Bayon, Family Durumal, isang magandang gabi. Binabati rin natin ang Family Ayag dyan sa Valenzuela at din kay na Buddy Really Sulmayan. At din, binabati rin natin ang ating kapatid dyan sa Bulacan, na Sister Arlene Guevara, Brother Mark, sa aking mga pamangkin dyan, din kay Sister Ariela dyan sa Dubai. Binabati natin siya kung anumang araw, anumang oras ang meron sa kanila, at kay na Brother Norvin Sarin at sa kanyang may bahay dyan sa Valenzuela. Ay binabati rin natin ang ating mga kapatiran dito sa Cavite sa pangunan ng Brother Joel Haspi at sa kanyang pamilya, bahay. At hindi binabati rin natin ang ating kapatiran dyan sa Naybay Siya sa pangunan ng ating Pastor Reynald Tizol at kina Brother Morgan, sa lahat po ng ating mga kapatiran dyan, patuloy na sumusubaybay sa Apostolic Back to the Bible. At binabati po natin ang lahat ng ating viewers, ating mga patuloy na sumusubaybay sa ating programa at sa lahat po ng iba't ibang sekta na sumusubaybay sa programang ito, Apostolic Back to the Bible. Malain po tayong lahat ng ating Panginoon. Nakaraan po mga kaibigan ay ating pong nilalakay ang tungkol po sa pagka-Diyos na ating Panginoong Kristo, mga kaibigan, kung ilan po ba ang Diyos at ilan po ang aming paniniwala sa iisang Diyos. At ngayon po ay pag-aralan naman natin kung gaano kahalaga ang ating buhay, mga kaibigan, at ang buhay ba ang mahalaga o ang kayamanan dito sa sanglibutan, sapagkat ang buhay natin, mga kaibigan, ay katumbas po ito ng dugo ng kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga po, ang buhay natin po ay napakahalaga sapagkat ang dugo po ito sagrado na nabuhos sa krus ng Kalbaryo. Sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo ay tinubos po yung ating buhay, mga kaibigan, upang hindi po tayo mapunta doon sa dagat-dagatang apoy. Ganun po kahalaga ang buhay ng isang tao, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ano po ang payag ng ating Panginoong Jesucristo tungkol po sa buhay na ito? Tingnan po natin sa Mateo 6 at ang versikulo po ay 25. Ang sabi po nito ay ganito: kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay, kung ano baga ang inyong kakanin o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano mang iyong darantin. Hindi baga mahigit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan kaysa pananamit. Masdan ninyo ang mga ibon sa langit na hindi sila nag-aasik o nagsisigapas, ni nagtitipon man sa mga bangan, at sila'y pinakakain ng inyong Ama sa sangkalangitan. Hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa sa kanila. So, paliwanag po ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan, na huwag po tayong mabalisa sa anumang bagay, kung ano po ang ating kakain, ano po ang ating pananamit, mga kaibigan at mga kapatid. Sapagkat yung ating pangangailangan ay alam na po ng ating Diyos at hindi pa natin to hinihiling, ay alam na po ng Diyos yung ating pangangailangan. Sapagkat napakahalaga po ng Diyos, mga kaibigan, sa buhay natin, mga kaibigan. So, ang buhay natin ay napakahalaga
ito po ay higit pa sa kayamanan sa buong sanlibutan, sapagkat wala po tayong matutumbas sa kayamanan sa sanlibutan katumbas ng ating buhay. Ito po ang payag ng ating Panginoong Jesucristo sa Mateo 16 at ang bersikulo po ay 25. Sapagkat ang sinumang mag-ibig iligtas ang kanyang buhay ay mawawalan nito. At ang sinumang mawalan ng kanyang buhay dahil sa akin ay makasusumpong niyaon. Sapagkat anong pakikinabangin ng tao kung makadam niya ang buong sanlibutan at mawawalan siya ng kanyang buhay? O ano ang ibibigay ng tao na katumbas ng kanyang buhay? So pinapakita po mga kaibigan ng talata na ang buhay po natin mga kaibigan, makakantambal ang buong sanlibutan, maging bilyonaryo ka man sa mundong ito mga kaibigan at mga kapatid, ngunit kung mapapahamak naman po ang ating buhay, wala rin pong kabuluhan mga kaibigan at mga kapatid, sapagkat wala pong katumbas yung ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Wala pong hospital, mga kaibigan, pagka ang buhay po natin ay kukunin na po ng Diyos. Kahit yung malaking pera po natin, wala po yung magagawa. Sapagkat ang nakakaalam po ng buhay natin ay walang iba kundi ang ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. So napakahalaga ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Ang plano po ng Diyos, ang tao ay mabuhay magpakailanman. Ngunit ang plano ng Diyos ay balak wasakin ng dyablo. Ang gusto po ng dyablo ang tao ay makasama niya roon sa dagat-dagatang apoy. Ngunit ang plano po ng Diyos, mga kaibigan, ay iligtas po tayo roon sa panganib na darating, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, sa galit ba ng Diyos ay ang kayamanan ba natin ay makapagliligtas sa galit na darating ng Panginoon? Tingnan po natin ang payag ng banal na kasulatan, mga kaibigan. Dito po sa Sipanyas 1 at ang bersikulo po ay 18. Tingnan po natin ang payag ng Biblia. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa kaarawan ng kapuotan ng Panginoon, kundi ang buong lupain ay masusubok sa pamamagitan ng apoy ng kanyang paninibugo, sapagkat wawakasan niya, isang kakilakilabot na wakas ng lahat na nagsisitahan sa lupa. So yung pilak at ginto, mga kaibigan, marami man tayong mga kayamanan, pagdating po ng galit ng Panginoon ay hindi po yan makakapagligtas sa atin sa araw ng kapuotan ng Panginoon, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi hindi po natin pwedeng suhulan ang Panginoon para tayo po ay maligtas. Kaya nga, habang tayo po ay nabubuhay, ay ihanda po natin yung buhay na ito ay ipagamit po natin sa Diyos, mga kaibigan, sapagkat yung buhay na ito inahandog po natin sa Diyos. Ayon po kay Pablo, dito po sa aklat ng Roma, kanino ba natin inahandog yung ating katawan, mga kaibigan at mga kapatid? Tingnan po natin sa aklat ng Roma 6, ano ang payag ni Apostol Pablo sa bersikulo 16. Hindi ba ninyo nalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, at kayo'y mga alipin niyoong tinatalima, maging ng kasalanan ng ikamamatay, maging ng pagtalima sa pagiging matuwid. So, pinapayag ng Biblia na hindi ba ninyo nalaman kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili? Alam po natin, mga kaibigan, pag tayo po ay magiling po sa ating Panginoon, ang inahandog po natin yung ating sarili. At yung paghandog po natin sa ating sarili, yan po yung katampatang pagsamba natin, mga kaibigan. Tuwing tayo po ay sasamba sa Diyos, hinahandog po natin yung ating sarili. Ayon po kay Apostol Pablo, 12:1 ng Roma, pakinggan niyo po, mga kaibigan at mga kapatid. Ito po ang sabi ng banal na kasulatan. Kaya nga, mga kapatid, ipinamamanig ko sa inyo, alang-alang sa mga kabagan ng Diyos
na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang haing buhay, banal na kaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. So yung ating pagsamba, iharap po natin ang ating katawan na isang haing banal, mga kaibigan at mga kapatid. Yun po ang ating katampatang pagsamba, mga kaibigan. Kaya napakahalaga po ng buhay na ito na ibinigay po sa atin ng Diyos. Dahil po pagka ang tao po ay patay na, hindi na po siya makakapaglingkod sa Diyos. Sapagkat ito po ang nakakatakot, mga kaibigan. Ang kamatayan pagka dumating sa isang tao at hindi siya nakakatiyak ng kaligtasan, delikado po ang kanyang buhay, mga kaibigan at mga kapatid. Wala pong masama kung tayo po ay magiging mayaman. Wala ring masama kung dadami po ang ating kayamanan. Pero ang masama, mga kaibigan, kung iibigin po natin ang pera, no? Iibigin natin yung salapi, iibigin po natin yung kayamanan, yan po ay kasalanan, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi ang pahayag ni Apostol Pablo dito po sa unang Timoteo sa 6 at ang bersikulo po ay 10, tingnan niyo po. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Nasa pagnanasa ng iba ay nangasinsay sa pananampalataya at tinuhog ang kanilang sarili ng maraming mga kalumbayan. Datapwat ikaw, o tao ng Diyos, tumakas ka sa mga bagay na ito at sumunod ka sa katwiran, sa kapanalan, sa pananampalataya, sa pag-ibig, sa pagtitiis at kaamuan. Sabi diyan, mga kaibigan, ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng uri ng kasamaan. Kaya nga ang tao, mga kaibigan, dahil po sa salapi, pumapatay ang tao. Dahil sa salapi, nagpapatayan yung magkakapatid dahil sa manang katanggapin nila sa kanilang magulang. Dahil sa salapi, mga kaibigan, ang mga tao ay hindi na po sila nakakapagsamba paglinggo. Pinagpapalit nila yung kanilang pagsamba paglinggo dahil sa salapi. Kaya mahirap po na ibigin po natin ang salapi, ang kayamanan. Napakahalaga po ng buhay natin, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya nga sabi ng Panginoong Kristo, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. Ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idadagdag sa inyo. Anong idadagdag sa inyo ng Panginoon? Pagkain, pananamit, lahat ng mga bagay na ito, mga kaibigan, idadagdag sa atin ng Panginoon. Kung tayo po ay hahanapin po natin ang kanyang katwiran at ang kanyang kaharian, mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, gaano kahalaga ang buhay na binigay ng Diyos sa atin? Ito po ay napakahalaga. Ito po ay tinubos niya ng kanyang dugo. Tingnan po natin sa Gawa 20:28 kung gaano po kahalaga yung mga kaanib sa iglesia ng Diyos, mga kaibigan. Dito po sa Gawa 20:28, napakahalaga po ng buhay natin. Ito po ay katumbas ng dugo ng ating Panginoong Kristo. Sabi nito ay ganito, ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan na sa kanila ginawa kayo ng Espiritu Santo ng mga obispo upang pakanin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kanyang sariling dugo. So yung iglesia ng Panginoon, mga kaibigan, ito po ay binubuo ng mga lalaki at babae, mga Hudyo at mga Griego. Ito po, mga kaibigan, binili niya ng kanyang sariling dugo. Ibig sabihin, yung ating buhay, ang katumbas po ng ating buhay, mga kaibigan at mga kapatid, ay dugo po. Isang sagradong dugo. Ito po ay dugo ng kanyang anak, mga kaibigan at mga kapatid. Pahayag ng iba, dugo raw ng ama. Paano magkakadugo ang ama? Espiritu po ang ama, mga kaibigan at mga kapatid. No? Kaya, napakahalaga na ang buhay natin na ito, mga kaibigan, ipaglingkod po natin sa Diyos habang tayo po ay nabubuhay at mga kaibigan at mga kapatid. Ngayon po, ang mga tao, hindi po sila natatakot kasi hindi pa nila nararanasan, mga kaibigan, yung mga panganib na darating. Pero pagka dumating na po ang panganib, ang tao, saka sila lumalapit sa Diyos. Alam niyo po, mga kaibigan at mga kapatid, ayon po kay
Solomon, dito po sa Ecclesiastes, tignan po natin ang pahayag ng Biblia. Sa Ecclesiastes 9 at ang bersikulo po ay 5. Tignan po natin. Sapagkat nalalaman ng mga buhay na sila'y mga mamatay. Lahat po tayo mga kaibigan, bata, matanda, anumang edad natin, naalaman po natin na tayo po ay mamamatay. Kasi nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Pero yung mga patay, hindi po nilalaman kung mabubuhay pa sila, mga kaibigan at mga kapatid. Ang nakakaalam lang po, yung mga buhay. Nalalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Tuloy po natin. Ngunit hindi nalaman ng mga patay ang anumang bagay ni mayroon pa man silang kagantihan, sapagkat ang alaala sa kanila ay nakalimutan na. Pagka ang tao po ay patay, mga kaibigan, hindi na po siya umiiral sa mundong ito, wala na siyang malay sa mundong ito, hindi niya na po alam kung ano po ang nangyayari sa ibabaw ng lupa. Pero yung mga buhay, nalalaman nila na sila ay mamamatay. Pero kahit alam nila na sila ay mamamatay, patuloy pa rin silang gumagawa ng pagkakasala, mga kaibigan at mga kapatid. Yan po ang mabigat. No? Nalaman ng mga buhay na sila ay mamamatay. Doktor ka man, anumang lahi mo, alam mo sa sarili mo na ikaw ay mamamatay. Ngunit bago dumating ang kamatayan na ito, kailangan po nating mga kaibigan, makapagbalik loob po tayo sa ating Panginoon. Habang hindi pa binabawi ang ating lakas, habang hindi pa binabawi ang ating buhay, kailangan po natin na tayo po'y maglingkod sa Panginoon. Ang ating mga kaibigan, ating mga kamag-anak, ating mga kaklase, mga kaibigan, hikayatin natin po sila na maglingkod sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng buhay na ito. Alam niyo po mga kaibigan, mga kapatid, ang mundong ito ay pabulusok na po sa katapusan ng sanlibutan. Ayon po yan sa pahayag ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nalaman ng mga buhay na sila'y mamamatay. Ngunit yung mga patay, hindi nila alam kung ano ang nangyayari dito mga kaibigan sa lipunan. Tuloy po natin. Maging ang kanilang pag-ibig, gaya ng kanilang pagtatanim. Yung mga patay, yung pag-ibig nila, wala na rin silang pag-ibig. Yung kanilang pagtatanim, yung mga kanilang pagdaramdam, kanilang galit, wala na rin. Tuloy po natin. At ng kanilang pananagili ay wala nang ngayon, na wala man silang anumang bahagi pa magpakailanman sa anumang bagay na nagawa sa ilalim ng araw. Wala na pong alaala ang mga patay, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya bago po dumating na ang tao po ay mapunta sa kalagayan na siya po ay mamatay, kailangan niya po malaman kung gaano kahalaga yung buhay na ibinigay sa kanya ng Diyos. Mga kaibigan at mga kapatid, napakahalaga po ng buhay na ibinigay sa atin ng Diyos. At yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos, ito po ay narapat din na ibigay din po natin sa Diyos. Sa paano paraan? Paglingkuran po natin ang Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. At pag hindi pa po dumarating ang Panginoon, sinasabi ng iba na ang Diyos kailangan dumating na, baka ako'y para maligtas na ako. Pagka sinabi mo na ang Diyos ay darating na kasi para maligtas ako, paano naman yung mga ibang tao na hindi pa nakakapagbalik sa Panginoon? Kaya nga ang Diyos hindi pa dumarating. Kasi mga kaibigan, mga kapatid, marami pa siyang ililigtas. Marami pa mga kaibigan na nangangailangan ng kaligtasan. Hindi lamang po tayo ang nangangailangan ng kaligtasan. Lahat po ng tao nangangailangan po ng kaligtasan. Kasi ito po ang plano ng Diyos. Ang gusto ng Diyos, lahat ng tao ay maligtas. 2:4 ng unang Timoteo. Pakinggan po natin mga kaibigan at mga kapatid. Sabi rito ganito, na siyang may ibig na ang lahat ng mga tao ay mga ligtas at makaalam ng katotohanan. Ngayon po mga kaibigan, bakit gusto po ng Diyos ang lahat ng tao po ay mga ligtas? Kasi po mga kaibigan, yung inihanda ng Diyos na apoy, na dagat-dagatang apoy, alam po ng Diyos mga kaibigan na ang tao po ay magdurusa sa lugar na yun. Ayaw po tayo ng Diyos mapunta doon mga kaibigan. At alam ng Diyos na yun ay mainit.
yun po ay masakit, yun po ay magpakailan-kailanman. Kaya po tayo ng Diyos mapuno to. Kaya ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas. Ngayon, kung ibig man ng Diyos na ang tao ay maligtas, ayaw naman ng tao maligtas, hindi po tayo pipilitin ng Diyos, mga kaibigan. Gusto ng Diyos maligtas ang tao, makaalam ng katotohanan, mga kaibigan at mga kapatid. Upang pumalaman niya ang katotohanan, siya po ay makapaglingkod sa Diyos. Pero ngayon mga kaibigan, marami pong naglilihis sa katotohanan. Maraming mga aral na lumalabas. Mga gawa ng tao ang doktrina, mga kaibigan, mga kapatid. Maliligtas po tayo dito sa aral. Yung aral na ito, mga kaibigan, ito po ang magliligtas po sa atin, sabi po ni Apostol Pablo. 15:1 ng unang Korinto, pakinggan niyo po mga kaibigan at mga kapatid, ay ganito. Kaya nga, pinatatalastas ko sa inyo, mga kapatid, ang ebanghelyo na sa inyo ay aking ipinangaral, na inyo namang tinanggap, na siya naman ninyong pinanatilihan. Sa pamamagitan naman ito, iligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na kung kayo'y magsisampalataya ng walang kabuluhan. Yung ebanghelyo na ipinangaral sa atin ni Apostol Pablo, siya naman natin tinanggap, sabi ni Pablo, sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng ebanghelyo, ligtas kayo kung matyaga ninyong iingatan ang mga bagay na ipinangaral ko sa inyo, maliban na nga kung kayo magsisampalataya na walang kabuluhan. Dito para tayong maliligtas sa ebanghelyo na ipinangaral sa atin ni Apostol Pablo. Pero marami pong nangangaral na ibang ebanghelyo. Yan po ang mahirap, mga kaibigan at mga kapatid, no? Yung tunay na ebanghelyo ni Pablo na pinapangaral po sa atin, marami pong kalaban na ibang ebanghelyo, hindi tunay na ebanghelyo. Kaya yung mga tao, at least maligtas ang kanilang buhay, at least maligtas sila, maligtas yung kanilang kaluluwa sa dagat-dagatang apoy, merong ibang ebanghelyo na pinandadaya po ng tao, mga kaibigan, mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo, kahimat kami, ibig sabihin mga kaibigan, kami man, maging grupo man ni Pablo, mangaral ng ibang ebanghelyo na iba sa ipinangaral namin sa inyo, itakwil kahit isang angin galing sa langit, mangaral ng ebanghelyo, sabi ni Pablo, na iba sa aming ipinangaral sa inyo, matakwil kasi mga kaibigan, sa panahon pa lang po ni Apostol Pablo, marami na pong gumagawa, mga kaibigan, ng ibang aral. Meron na pong ibang ebanghelyo sa panahon ni Apostol Pablo. Marami na pong nagliligadig sa ebanghelyo. Marami na pong sumisira sa ebanghelyo sa panahon pa lang ni Apostol Pablo. Kaya nga, yung mga sulat ni Apostol Pablo, nilalagyan niya ng mga tanda na katunayan ito ay mga sulat, mga kaibigan. Sapagkat maraming mandaraya sa panahon po nila na nagpapanggap na kunwari ito sulat ng mga apostol. Pero ang katunayan, mga kaibigan, hindi po yun sulat ng mga apostol. Marami pong gumagaya sa sulat ng mga apostol upang maalipin nila yung mga unang Kristiyano, mga kaibigan at mga kapatid. Tingnan po natin sa ikalawang Tesalonica 1 at ikalawang Tesalonica 2 at ang bersikulo po ay 2. Upang huwag kayong madaling makilos sa inyong pag-iisip. Huwag din naman kayong mabagabag, maging sa pamamagitan man ng Espiritu, o sa pamamagitan ng mga salita, o sa pamamagitan ng sulat, na waring mula sa amin, na waring bagang nalalapit na ang kaarawan ng Panginoon. Nababagabag po yung mga Tesalonica. Sabi ni Pablo, sabi niya ito sa pamamagitan ng sulat na waring mula sa amin. May mga gumagawa po, mga kaibigan, hindi naman sulat ng mga apostol, pero may mga nagpapanggap na gumagawa na sulat na kunyari, sulat ng mga apostol. Mga kaibigan, mga kapatid, yun po ang nagiging problema. Anong tawag doon, mga kaibigan? Pakinggan niyo po sa Galatia. Ito po ang sabi ng Biblia. Galatia 2:4. Tingnan po natin. At ayon ay dahil sa mga hindi tunay na kapatid,
na ipinasok ng lihim, na nagsipasok ng lihim upang tiktikan ang aming kalayaan na taglay namin kay Kristo Jesus, upang kami ay ilagay nila sa pagkaalipin. Sa panahon pa lang po nila Pablo doon po sa Galacia, may mga pumasok po na mga hindi tunay na mga kapatid. Yung mga hindi tunay na mga kapatid, sila po ay nagsipangaral ng ibang ebanghelyo na hindi ipinangaral ni Apostol Pablo. Kaya napakahalaga mga kaibigan, yung aral malaman po natin. Napakahalaga po ang buhay natin, no? Yung kayamanan, pwede mong palitan. Yung bahay mo, pwede mong palitan. Yung kotse mo pag nasira, pwede mapalitan. Pero yung kaluluwa mong nag-iisa lang, mga kaibigan, pag yan ay napahamak, delikado po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Hindi na po natin mababawi pa yung kaligtasan pagka nawala sa ating mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakahalaga po ng buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. So, batiin po natin ang ating mga kapatid, Sister Jenny Lim Puertes, Brother Raymond Resurrection. At kung meron po tayong mga katanungan, mga kaibigan, tungkol po sa ating topic, maaari po tayong mag-comment. Kaya, mahalaga po ang kaligtasan na ibinigay ng Diyos sa atin. Ino-offer niya po ang kaligtasan. Ito po ay libre. Wala pong bayad. Ang bautismo, walang bayad. Mga kaibigan. Ang panampalataya, wala pong bayad. Ang paglapit sa Diyos, wala pong bayad, mga kaibigan. Ano ba pong hinihintay po natin? Malapit na pong bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, mga kaibigan. Kung hindi man bumalik ang Panginoong Jesucristo, yung kamatayan po ay lagi pong nag-aabang po sa atin. Kaya kailangan malaman ng tao kung gaano kahalaga yung buhay na ibinigay sa Kanya ng Diyos. Yung buhay na ito na ibinigay sa Kanya ng Diyos, gamitin niya sa Kanyang paglilingkod sa Diyos, mga kaibigan. Kaya nga sabi ni Solomon, alalahanin mo rin naman ang may dalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Anong ibig sabihin? Habang malakas ka pa, alalahanin mo ang mga dalang sa iyo. May mga tao, mga kaibigan, sa kanilang buong buhay, 3 beses lang sila nakapasok sa simbahan. Nang sila'y bininyagan, nang sila'y kinasal, at nang sila ay namatay. Ilan po mga kaibigan, mga kapatid, no? Napakahalaga po ang paglilingkod sa Panginoon. Ang kaligtasan po libre, mga kaibigan at mga kapatid. Ano ang dapat natin gawin? Tayo po'y manampalataya, magsisi sa ating nagawang kasalanan, magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Jesucristo, magpatuloy sa aral ni Kristo na may pagtitiis, mamuhay na mayroong kapayapaan at pagpapakabanal. Yan po ang napakahalaga sa paningin ng ating Diyos, mga kaibigan. Napakahalaga ng tao ay meron siyang pananampalataya. Matitiyak niya yung kanyang kaligtasan, mga kaibigan, kung siya mayroong pananampalataya at siya nabautismuhan sa tubig at sa Espiritu. Napakahalaga po yan, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya ang salvation po ng ating kaligtasan, mga kaibigan, ating buhay, ay napakahalaga. Napakahalaga po ng buhay natin sa mundong ito. Higit pa ito sa lahat ng kayamanan sa sanlibutan. Lahat ng kayamanan sa sanlibutan, sa iyo na yan. Mga kaibigan, lahat ng kayamanan sa sanlibutan, maangkin mo man, sa iyo na yan. Pero hindi niya matutumbasan yung buhay na ibinigay sa iyo ng Diyos. Sapagkat, sabi ni na ang Panginoong Jesucristo, anong pakikinabangin ng tao kung makantam niya ang buong sanlibutan, kung mapahamak naman ang kanyang buhay. Ang sabi po ni Apostol Pablo, mga kaibigan at mga kapatid, dito po sa unang Timoteo 6, at ang versikulo po ay 8. Ano ang sabi ng Apostol Pablo? Sabi nga rito, ay ganito. Sa 7, sapagkat wala tayong dinalang anuman sa sanlibutan, at wala rin naman tayong mailalabas na anuman. Ngunit kung tayo may pagkain at pananamit, ay masisiyahan na tayo doon. Sabi ni Pablo, mga kaibigan, nang tayo umiral dito sa sanlibutan, wala tayong dinala sa sanlibutan, at pagka tayo po ay namatay, ay wala rin po tayong dadalhin pag tayo po ay namatay. Sabi niya, meron man tayong pagkain, meron man tayong pananamit,
masiyahan na tayo rito. Kailangan ang Kristiyano, ang buhay ng Kristiyano, siya po ay kontento sa lahat ng bagay. Pagka sa kahirapan, ang Kristiyano namumuhay sa kahirapan. Kung sa kasaganahan ng Kristiyano, namumuhay din ng kasaganahan. Mga kaibigan, ang buhay po ng Kristiyano, kailangan po flexible siya, mga kaibigan. Kahit sa kahirapan, pwede siya. Sa kaginhawaan, pwede rin siya. Sapagkat yan po ang buhay ng Kristiyano. Kailangan po ang Kristiyano ay matutong makontento kung ano ang binigay ng Diyos na buhay sa Kanya. Napakalaga po ng buhay na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga mga kaibigan, mas mahalaga sa mga apostol yung kanilang buhay na ipinagiling ko sa Panginoon kaysa sa mga kayamanan dito po sa sanlibutan. Ang sanlibutan po ay lumilipas. Katapat ang gumagawa ng kalooban ng Diyos ay manatili magpakailanman. Napakahalaga po ng ating buhay, mga kaibigan. Huwag po nating sayangin ang ating buhay. Pinaliwanag po yan ni Solomon kung gaano kahalaga ang buhay natin. Tingnan niyo po, sa 12:1 ng Ecclesiastes, sabi rito yung ganito. Alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa mga kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang masamang araw at ang mga taon ay lumapit. Pagka iyong sasabihin, wala na akong kaluburan sa mga iyon. Pagka ang tao po'y matanda na, mga kaibigan, wala nang halaga sa kanyang lahat. Matanda na siya. Kaya sabi ni Solomon, alalahanin mo man lang sa iyo sa araw ng iyong kabataan habang malakas ka pa. Alalahanin mo ang Diyos. Paglingkuran mo ang Diyos. Mga kaibigan, tuloy po natin. Bago ang araw at ang liwanag, at ang mga buwan at mga bituin ay magdilim, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Ano ibig sabihin nito? Bago ang araw at ang mga liwanag at ang buwan ay magdilim. Ibig sabihin, mga kaibigan, bago dumating na pagka tayo po ay malabo na po ang ating mga mata. Yan po yung masasamang araw. Pagka ang mga buwan, mga bituin, ang liwanag, para sa atin, madilim pa rin. Sabi rito, mga kaibigan at mga kapatid, at ang mga alapaap ay magsibalik pagkatapos ng ulan. Magiging malabo na yung ating paningin. Diyan na po, mag-uumpisa na po tayo maglagay ng salamin. Tuloy po natin. Sa kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig, at ang malalakas na lalaki ay mapapayukod, at ang mga manggigiling ay mga gilikat sapagkat sila'y kaunti. At yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Sabi, mga kaibigan, sa kaarawan ng mga tagapag-ingat ng bahay ay manginginig. Pagka tayo po'y matanda na, yung ating pong mga tuhod manginginig na po. Hindi na po tayo makakapaglakad ng malayo. Mga kaibigan, tuloy po natin. At ang mga malalakas na lalaki ay mapapayukod. Pagka tayo po'y naglakad na, mga kaibigan, mangangailangan na po tayo ng tungkod. Kaya bago dumating ang masamang araw na ito, sabi ni Solomon, alalahanin nyo ang kaarawan ng iyong kabataan. Tuloy pa po natin, mga kaibigan. At ang mga manggigiling ay maglilikat sapagkat sila'y kaunti. Pagka sa ating pagkakainin, mga kaibigan, dahil kaunti na yung ating ngipin, hindi na po tayo masyadong makakanguya. Mga kaibigan, mga kapatid, bakit? Dumating na kasi yung mga masamang araw. Tayo po ay tumatanda na. Malapit na po tayo sa kamatayan. Kaya bago dumating na yung ating ngipin, bago maubos ito, kailangan ipaglingkuran po natin ang Diyos. Suliin po natin. Sapagkat sila'y kaunti, yaong nagsisidungaw sa mga dungawan ay mga sisilaw. Lalabo na po ang ating mga paningin, mga kaibigan at mga kapatid. Masisilaw na po ang ating mga mata pag tayo po ay matanda na. Kaya pinapaalalahanan po tayo ni Solomon na habang bata pa tayo, paglingkuran po natin ang Diyos. Di po natin. At ang mga pintuan ay nasasarahan sa mga langsangan. Ano ibig sabihin nito, mga kaibigan? Pagka ang pintuan ay nasasarahan sa mga langsangan, ano po ibig sabihin? Magiging bingi na po tayo, mga kaibigan. Hindi na po natin maririnig yung mga ingay sa paligid natin.
Kasi yung mga pintura, mga pintuan, nakasara na. Yung ating tenga, bingi na po tayo. Pag tayo po'y malapit, pag tayo po'y matanda na, tuloy po natin. At ang tunog ng giling ay humina. Ito, kasama po rito mga kaibigan. Magiging mahina na po ang ating pandinig. At ang isa'y babangon sa tinig ng ibon. At ang lahat ng mga anak ng babae ay tutugtugin. Tugtugin ay mabababa. Pagka matanda na po tayo, mga kaibigan, napapasin po natin, alas 3 pa lang ng madaling araw, gising na ang tao. Maikli lang po ang tulog na matanda, no? At sabi rito, sa lahat ng mga anak ng babae ay tutugtugin ay mababa. Lahat ng tugtog na kakantayin ng mga matanda, hindi na po sila makakapag-awit sa Panginoon ng malakas na pagpupuri. Bakit? Magiging mababa na po ang kanilang mga boses, mga kaibigan. Kaya bago dumating ito, kailangan paglingkuran po natin ang Diyos. Tuloy po natin. At sila yung mga tatakot sa mataas. Di ba? Pagka ang tao po'y matanda na, tayo po ay malululain na. Konting akyat lang natin, nalulula tayo mga kaibigan. At ang mga kalabutan ay mapapasadaan. Pagka tayo po'y matanda na, takot na takot tayo maglakad mag-isa. Baka tayo ay mabangga ng sasakyan, tayo po ay mabundol. Kasi nga mga kaibigan, dumating na ang masamang araw sa isang tao. Ano yun? Pagka ang tao po ay matanda na, hindi niya na po magagawa ang lahat ng gusto niya. Kaya nga sabi ni Solomon, alalahanin mo ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Baka humina na ang tenga mo, sumakit na ang tuhod mo, malagas na ang ngipin mo, hindi ka na makakain. Mga kaibigan, alabo na ang mata mo. Di natin. Ay ganito. At ang puno ng almendro ay namumulaklak. Ano ibig sabihin nito? Pagka ang buhok natin po ay puti na, mga kaibigan, yung bulaklak, sumisimbolo po yan sa uban. Pagka ang buhok natin po ay puti na, mga kaibigan at mga kapatid. At ang mga, tuloy po natin. At ang balang ay magiging pasan, at ang pita ay manglulupaypay na. Pagka ang tao po mga kaibigan, matanda na, wala na po siyang gana. No? Yung kanyang pita, manglulupaypay na po yung mga kaibigan. Sapagkat ang tao ay pumapanaw sa kanyang malaong tahanan, at ang tagapagnangis ay nagsisigala sa mga lansangan. Kaya, yan po mga kaibigan, yan po yung masamang araw na mangyayari po sa tao. Pag ang tao po ay tumanda na, siya po ay unti-unti na nanghihina. Lalabo na po ang kanyang paningin, hihina na po ang kanyang pandinig, hindi na po siya makakapaglakad ng malayo, mga kaibigan, mga kapatid, lalabo na po ang kanyang mata. Kaya, habang tayo po ay kabataan pa, tayo po ay malakas pa, paglingkuran po natin ang ating Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Ano rin ang sabi ng Panginoong Hesus tungkol po sa mga matanda, pag tayo po ay tumanda na? Tingnan po natin sa 1:21 at ang versikulo po ay 18. Katotohanan sinasabi ko sa iyo, nang ikaw ay bata pa, ikaw ay nagbibihis at ikaw ay lumalakad kung saan mo ibig. Ngunit pagtanda mo, iuunat mo ang iyong mga kamay at bibigkisan ka ng iba at dadaling ka kung saan hindi mo ibig. Sabi po ng ating Panginoon Jesus kay Pedro, nang ikaw ay bata pa, nakakapagbihis ka mag-isa. Kahit saan gusto mong pumunta, nakakapunta ka. Pero sabi ng Panginoon, pagkatanda mo, iunat mo ang iyong kamay, bibihisan ka ng mga kamag-anak mo. At dadaling ka nila sa lugar na hindi mo gusto. Pagka matanda na ang tao, naka-wheelchair na lang. Wala kang magagawa kung saan ka dadalhin ng magdadala sa iyo, kahit saan, diba? So, kaya napakahalaga mga kaibigan, ng buhay na ito, ang sabi po ni Solomon, alalahanin mo rin ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Bago dumating ang panahong mapanganib. Ano ang panahong mapanganib? Yung mga panahong mapanganib, pag malabo na ang mata mo, pag ikaw ay nanginginig na, pag ang pandinig mo ay mahina na, mga kaibigan, pagka tayo po tumanda na. In short, mga kaibigan, yun po ang mapanganib na araw. Bakit? Pagka ang tao po'y matanda na, palapit na palapit po siya sa kamatayan. Ang tao, habang siya po ay nagsiselebrate ng birthday, yung kamatayan po palapit po ng palapit sa kanya.
mga kaibigan. Kaya nga ang tao, pagka nag-birthday, masayang-masaya, mga kaibigan at mga kapatid. Kasi nga, mga kaibigan, pag ang tao po ay, habang tayo po ay nag-iriwag ng ating karawan, ang kamatayan naman palapit ng palapit po sa atin, mga kaibigan. Wala naman sigurong edad na pabalik, no? Lahat po ng edad, pausat. Pagka habang tumatanda po tayo po ay palapit ng palapit doon sa kamatayan. Kaya bago po natin maranasan ang kamatayan, mga kaibigan, tayo po ay maglingkod sa ating Panginoon. Napakahalaga po ng buhay na ito. Wala pong maitutumbas ang ating buhay sa sanlibutan ito, mga kaibigan. Pag sama-samahin po natin lahat ng kayamanan sa sanlibutan, hindi po kayang matumbasan yung kayamanan, yung ating buhay ng kayamanan ng sanlibutan, mga kaibigan at mga kapatid. So, tingnan natin kung may mga katanungan ating mga kapatid. Okay? So, natin. So, mapansin po natin, mga kaibigan at mga kapatid, na yung isang araw, nakita po natin yung isang mga post nila na hindi po maganda, pero palain po sila ng Panginoon kasi mapalad yung mga pinag-uusip, mga kaibigan. No? Kaya, napakahalaga ng buhay natin sa sanlibutan ito na hindi po kayang tumbasan ng kayamanan sa sanlibutan. Ang kayamanan, mga kaibigan, hindi ko po sinabi na hindi importante na tayo po magkaroon ng kayamanan sa sanlibutan. At kung meron man tayong kayamanan, sabi ni Apostol Pablo, meron pong inauukulan yung kayamanan natin, mga kaibigan. Kaya ibinigay po sa atin ng Diyos. No? Ang sabi ni Apostol Pablo sa unang Timoteo 6 at ang bersikulo po ay 17, ano ang pahayag ni Apostol Pablo? Kung tayo po ay merong kayamanan sa sanlibutan ito, lalo na kung tayo po ay Kristiyano, sabi niya, ang mayayaman sa sanlibutan ito ay pagsabihan mo na huwag magsipagmataas ng pag-iisip. Huwag umasa sa mga kayamanang hindi nananatili, kundi sa Diyos na siyang nagbibigay sa ating sagana sa lahat ng mga bagay upang ating igagala. Na sila'y magsigawa ng mabuti, na sila'y magsiyaman sa mabuting gawa, na sila'y maging handa sa pamimigay, may ibigin sa pamamahagi, na magtipon ng kanilang sarili ng isang mabuting kinasasaligan para sa panahong darating, upang sila'y makapanangan sa buhay na tunay na buhay. Pagka ang tao pala, sabi ni Pablo, pagbilinan mo ang mga mayaman sa sanlibutan ito, na huwag silang mataas ng kanilang pag-iisip, at huwag umasa sa kayamanang hindi natin, kundi sila ay magsiasa sa Panginoon, sila ay maging mayaman sa pamimigay at pamamahagi, mga kaibigan at mga kapatid. So, ayan po ang requirements, mga kaibigan, pag ang tao po'y mayaman, batay po sa banal na kasulatan. Kaya, mas mahalaga po yung buhay na ibinigay sa atin ng Diyos kaysa sa mga kayamanan dito po sa sanlibutan, mga kaibigan. Kaya, bago dumating ang kayamanan, ang kamatayan, mga kaibigan, bago po dumating ang kamatayan po sa ating buhay, tayo po ba ay nakapaglingkod na sa Panginoon? Kailan pa ba tayo mag-uumpisa, mga kaibigan? Mag-uumpisa ka ba sa paglilingkod ng Panginoon? Pag hindi mo na kaya maglakad? Mga kaibigan, pagka ikaw nakahiga na lang sa bahay mo, saan ka lang ba mag-uumpisa na maglingkod sa Panginoon? Huli na po ang lahat pagka ganun, mga kaibigan. Kailangan, sabi ni Solomon, sabi doon, alalahanin mo rin naman ang may lalang sa iyo sa kaarawan ng iyong kabataan. Habang may lakas pa po tayo na paglingkuran ang Panginoon, tayo po ay maglingkod sa Panginoon. Mga kaibigan, yung buhay na ito, mga kaibigan, yung buhay na ito na ibinigay po sa atin ng Diyos, ito po ay mayroong katapusan. Wala po tayong magagawa sa buhay na ito. Hindi po natin pwedeng pigilan yung katawan na ito'y mamatay. Hindi po natin mapipigilan yung mga kaibigan. Ang katawan na ito, tatanda, lilipas, at ito po ay mamamatay. Walang makakapigil po sa kamatayan. Sapagkat ang kamatayan, ito po ay itinakda ng Diyos sa mga tao. At pagkatapos po ng kamatayan, ay paghuhukom na lang po ang ating pong hihintayin pagdating po ng kamatayan. Kaya bago dumating ang kamatayan na ito, kailangan po na tayo po ay maglingkod po sa ating Diyos. Kaya napakahalaga po ng buhay na ibinigay po sa atin ng Diyos, mga kaibigan. Ang ating katawan, alagaan po natin, mga kaibigan, sapagkat ito ay templo ng Diyos
Yung katawan na ating inalagaan, ito po ay ipaglingkod po natin sa ating Panginoon. Naglilingkod po tayo sa Panginoon ngayon hanggang sa kanyang pagpapalit, mga kaibigan. Wala pong kontrata ang paglilingkod sa Panginoon. Wala pong 10 years na paglilingkod sa Panginoon. Hindi po. Habang tayo po ay nabubuhay sa mundong ito, habang tayo po ay umiiral sa mundong ito, ay paglingkuran po natin ang Panginoon habang tayo po ay nabubuhay pa. Sapagkat sabi ni Solomon, habang may buhay, mayroong pag-asa. Kaya tanong ko sa iyo, kaibigan, mga kapatid, kailan po ibibigay ang buhay mo sa Panginoon? Ang buhay mo ay mahalaga. Huwag mo sayangin sa sanlibutan, mga kaibigan. Mahal po namin kayo. Muli po, ito po ang Apostolic Pack the Bible. Babati po sa inyo ng isang magandang gabi. Babati natin si Padre Edwin Durumal. Dito siya ngayon. No? At sa lahat po ng ating mga kapatid na narito, Sister Michelle Ayag, sa lahat po ng ating mga kapatiran na patuloy po sumusubaybay sa Apostolic Pack the Bible. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon. Magkita-kita po tayo muli sa araw ng Huwebes, 7:30 p.m. Pagpalain po tayo ng ating Panginoong Kristo.